Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan rito ang ibinagsak na limang matitinding predictions ng Ripple CTO ngayong paparating na taong 2024. Yan, yung kanyang mga bigating mga predictions tungkol sa mga yan dito sa mundo ng cryptocurrencies or crypto markets. Kaya yan pong ating aalamin kung ano nga ba ang kanyang mga bold 2024 predictions na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya. Nakikita po natin dito sa larawan na ito ang Ripple CTO. Ayan. At siya po si David Schwartz, ang Ripple Chief Technology Officer. Yan, ibig pong sabihin ay talagang siya po yung talagang magaling sa teknolohiya. Yan, sa likod ng Ripple. At yan si David Schwartz. Ayan, napaka-vocal din po niya. At madalas na rin po siyang laman ng mga balita pagdating dito kay Ripple. Yan. Has outlined 5 key predictions that he believes will propel blockchain technology into the mainstream in 2024, particularly through XRP Ledger. Kaya yan, yung tinutukoy po niya ay lahat naman po ng mga blockchain technology. Yan po, may kaugnayan yung kanyang 5 predictions na ito sa mga blockchain technology. Yan, lalong-lalo na dito kay XRP Ledger. Yan, kung saan nga ba yung patutunguhan ng mga ito yan sa taong 2024. Ayan, nalalapit na po yan. 2024. 2024 predictions. It's time of year again, and we've asked leaders at Ripple what they think 2024 holds. Yan, Joel Katz, Chief Technology Officer at Ripple, gives his thoughts on what's to come in 2024 and beyond. Kaya yan po yung ginagawa ng Ripple ngayon. Nagtatanong-tanong po sila sa mga leaders ng ng Ripple. Yan, mga top leaders ng Ripple kung ano yung kanilang mga predictions pagdating sa mga dito sa mundo ng cryptocurrencies. At syempre kasama po dyan yung mga technologies, yan, yung mga kanilang price predictions. At nitong nakalipas lamang na balita or araw, ay kahapon po yan, ay tinanong po nila ang Ripple President na si Madam Monica Long. At ngayon naman ay ang Ripple CTO na si David Schwartz. Yan, depende po kasi sa kanilang specialty. Itong si David Schwartz ay sa technology po kasi yung kanyang specialty. Kaya yan po, may kaugnayan po dyan yung kanyang predictions. Yan, siya po ang Chief Technology Officer. Kaya yan, mukhang yung kanyang analysis dito ay yan nga, may kaugnayan sa blockchain technology. XRP AI chatbot will promote financial inclusion. According to Schwartz, the convergence of artificial intelligence or AI and blockchain will transfigure cybersecurity and financial services by 2024. Yan po yung unang prediction dino ni Ginoong Schwartz. Yan, magkakaroon daw ng parang integration ang artificial intelligence or AI at ang blockchain technology. Yan, parang magsasama po sila. At dahil sa kanilang combination na ito ay mas lalong magiging matindi yung cyber security. Yan, yung para maprotektahan yung operation ng blockchain. At syempre, ma-improve yung mga financial services. Kaya ayan po ang mangyayari sa taong 2024. Ayon kay David Schwartz, he predicted that AI would empower accurate market insights and facilitate automated trading. Kaya yan, ganyan po. Magbibigay po ng magandang parang gabay
ang mga artificial intelligence. Sila na po yung magbibigay ng mga prediction. Yan, marireplace na po yung mga market analyst natin dyan. At magiging AI na lamang po yung mga naglalabas ng mga predictions kasi mas accurate yung kanilang insight na ibibigay. Maliban po dyan, ay magiging automated na yung ating trading. Ayan. Kung ayan ay siguro baka AI na po yung magti-trade para sa atin. Ayan, mamimili na lamang po tayo siguro ng signal. Ayan, nagaling na rin po sa AI. Kaya ayan, halos AI na po siguro ang magpapagana sa mundo dito sa trading. Ayan, sa taong 2024. Pero sa tingin ko ay medyo malabo pa yan. Pwedeng 2024 ay umpisa pa lamang ito. Maraming mga, siguro marami pang mga error yan or bugs. Kasi dito pa lamang mag-uumpisa taong 2024. Pero yan, sa paglipas ng taon siguro ay mas unti-unti itong magkakaroon ng improvement. Kaya siguro sa taong 2024 ay pwede na siguro mag-umpisa ang automated trading gamit ang artificial intelligence, pero marami pang mga error. Also, Schwartz highlighted the role of AI chatbots, particularly those on the XRP ledger, in simplifying development process. Kaya yan. Ayan po kay Ginoong Schwartz ay makakatulong na rin ng meron na ring malaking tulong ang mga AI chatbots. Kaya ayan, lalong-lalo na sa pag-simplify sa mga development process. He added that it will foster global innovation and promote financial inclusion. Kaya ayan, yung mga ito ay yung mga binanggit niya rito ay magkakaroon ng global innovation. Yan. In buong mundo po ang talagang magbabago, magkaroon ng pagbabago yung ating mundo dahil dito. Yan, combination ng artificial intelligence at saka ang blockchain technology. XRPL will lead tokenization market. In his second prediction, Schwartz forecasted a significant shift toward real-world asset tokenization. Ayan, RWA. Yan po ang kanyang pangalawang prediction naman dito. Yan, magkakaroon daw ng malaking pagbabago ayan sa mga RWA, Real World Asset Tokenization. According to the Ripple CTO, the tokenized RWA market will drive the blockchain economy, particularly in real estate and commodities. Ayan, ayon po kay Ginoong Schwartz, ang RWA, yan, ang Real World Asset Tokenization ay magkakaroon po ito ng malaking impact sa blockchain economy, lalong-lalo na sa mga real estate at saka mga commodities. Kaya ganyan po katindi ang impact ng real world tokenization. Yan, kung pag sinabi po nating real world tokenization ay meron yung mga totoong bagay ay magkakaroon sila ng digital na equivalent na value. Katulad na lamang ng real estate. Yan, may magkakaroon ito ng tokens ang mga real estate. Maging yung mga commodities. Yan, magkakaroon na rin po ng mga tokens ang mga yan. He anticipates that tokenized RWAs on the XRPL will unlock a wave of collateralized loans and institutional adoption and enhance interoperability. Kaya yan, yung mga RWAs dito kay XRPL ang siyang mag-a-unlock yan sa napakaraming collateralized loans at maging mga institutional adoptions. At maliban dito ay magkakaroon pa ng enhancement sa kanyang interoperability. Yan, para yan magamit talaga ito ng talagang yung ito ay madaling gamitin or magkakaroon talaga ito ng matinding utilization. XRPL will be a leading blockchain enabling these use cases. Kaya yan, Schwartz remark. Kaya pag nangyari daw po kasi ito, ayan, unlocking, yan, sinabi po niya, unlocking a wave.
Yan, ng mga centralized loans, mga institutional adoptions, at saka enhancement ng kanyang interoperability ay magdudulot ito yan ng matinding impact kay XRPL at siya po ang mangunguna na blockchain technology. Kaya dahil sa mga matitinding use cases na ito, ayon po kay David Schwartz. DID coming to XRP Ledger. Moving on to decentralized identity, Schwartz predicted its widespread acceptance is poised to transform privacy within the blockchain sphere. Kaya yan, kakaroon din ng mga decentralized identity or DID. Yan ang kanyang prediction ni David Schwartz. Yan, mas makikilala ang DID at ito ay maa-accept ng maraming mga tao. At yan nga, ito ang siyang babago sa ating mga privacy. Yan, dito sa blockchain space. Yan, kakaroon po tayo ng ID. Kung dito sa totoong buhay ay meron po tayong ID, ay dito pagdating naman sa blockchain sphere or mundo ng blockchain, ay magkakaroon din po tayo ng sariling mga ID natin. At yan po yung ating parang identity. He envisages decentralized exchanges leveraging the capabilities of DIDs will witness a surge in institutional participation. Kaya yan, yung mga decentralized exchanges ay gagamit po sila ng DIDs. Yan, at ito ang siyang magdudulot ng mas maraming mga institutional participation. Maraming gagamit sa mga decentralized exchanges dahil sa DIDs na ito. And in his view, it will in turn foster growth and enhance liquidity and decentralized finance. Kaya yan, kung nangyari ito ay mas magkakaroon ng matinding paglago at mas magandang liquidity sa mga decentralized finance. Also, Schwartz highlighted that the forthcoming XLS 40 amendment aims to integrate DID functionalities into the XRP ledger. This will mark a new era in privacy, security, and financial innovation, Ripple CTO remarked. Kaya yan, yung paparating daw na XLS 40 amendment ay ang layunin nito ay para ma-integrate yung DID functionalities dito kay XRPL. Kasi yung DID na ito ay talagang ang benefit po nito ay magkakaroon ng mas magandang privacy, yan, security at syempre ang financial innovation. Kaya yan po yung benefits ng DID. XRPL Cross-Chain Bridge Amendment to spur new DeFi applications. Furthermore, Schwartz foresees a significant headway for blockchain interoperability and smart contracts in 2024. In his words, blockchain interoperability will break silos, creating a unified and efficient ecosystem. Kaya yan. Ayon po kay Schwartz ay nakikita po niya rito na ang interoperability ayan, at saka smart contracts yan, ito po ang siyang magdudulot ng unified, yan, pagsasama po yan, at saka unified at mas epektibong ecosystem. Yan ang kanyang nakikita rito, yan, sa pamamagitan ng blockchain interoperability at saka smart contracts ngayong papalapit na taong 2024. He added that protocols promoting interoperability such as the Cross-Chain Bridge Amendment for the XRPL will serve as catalyst for innovation, giving rise to novel DeFi applications. Kaya yan, dagdag pa ni Ginoong David Schwartz dito na yung kanilang protocol interoperability, ayan, katulad po ng kanilang Cross-Chain Bridge Amendment yan ng XRPL ay magsisilbi raw po ito na isang catalyst para sa innovation. Ayan. Kaya ito ay yan, mas lalong mapapabuti po nito ang mga DeFi applications. Kaya ayan, ganyan po katindi yung pagpropromote sa protocols ng interoperability ng XRPL. Isa po itong
magdudulot po ito ng isang catalyst. Stable coins will reshape global finance. Kaya yan, yung pagdating naman daw sa mga stable coins ay talagang malaki po ang magiging impact sa global finance. Babaguhin po ang global finance. Yan, yung mga stable coins ay ito po yung mga coins na nakapeg sa mga fiat currencies. Particular po yung US dollar. Schwartz fifth projection for 2024 was that stable coins would overhaul the landscape of global finance. Yan ang kanyang sinabi. Ayan. Ito po yung panglimang kanyang projection dito sa taong 2024. Ito naman ay may kaugnayan sa mga stable coins. Yan, magkakaroon ng matinding impact ang mga stable coins sa mundo ng global, sa buong mundo ng finance. He noted that stable coins will establish new foreign exchange corridors and diminish independence on the US dollar. Furthermore, he anticipates the Middle East to take the lead in adopting stable coins for regional trades. Kaya yan, inaasahan daw po niya na yung Middle East, yan ng mga bansa ay ito raw yung mangunguna na gagamit sa mga stable coins para sa kanilang para sa mga regional trades. Additionally, Schwartz stated that the standardization of blockchain integration by financial institution will open the pathway for stable coins to become a universal tool. Kaya yan, ang tindi po yan. Yung standardization ng blockchain at saka integration ay ito raw yung magiging daan yan para sa mga stable coins para ito ay maging isang universal tool. Kung ibig sabihin po nito ay ito po ay magagamit ng dito sa ating dito sa buong mundo. Ayan, universal tool. Parang magiging parang digital currency ito para sa buong mundo. Pwedeng gamitin ng kahit sinong bansa. According to him, it will result in the streamlined facilitation of international transactions, unlocking new avenues of economic potential. Marami pong gagamit yan. International ang gagamit. Gaya ng sinabi ko kanina, iba't ibang bansa ang makakagamit sa stable coins na ito. Kaya ito raw po ang mag-a-unlock sa mga bagong mga economic potentials. Para lumago ang ekonomiya ng siyempre ng iba't ibang bansa na magti-take advantage dito sa mga stable coins. Yan yung mga 5 predictions ni Ginoong David Schwartz, ang CTO ng Ripple. Kanyang specialty ay technology. Siya po ang Chief Technology Officer. Kaya yung kanyang binigay na mga predictions dito ay halos ito po ay may kaugnayan sa mga blockchain technology. Particular po sa kanilang XRPL. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.